Minsan, iniisip ko, may mga tao talagang kahit ibigay mo ng lahat, hindi pa rin marunong makontento. Ang saklap lang dahil isa ako sa mga taong grabe kong magmahal, grabe kong magtiwala, grabe kong magbigay, pero malas pa rin talaga sa pagmamahal. Ako si Rose, at ito ang kwento ng pag-ibig kong ibinigay ko ng buo sa taong minahal ko. Pero hindi man lang naging sapat. Naalala ko pa nung nasa mall kami, sabi niya, "Wow, ang bait mo talaga Han, sobra. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para maging ganito ka sa akin. Pero thank you kabibigay mo pa lang sa akin nung unang araw, binigyan mo na naman ako ng bagong damit. Huwag kang mag-alala, babawi din ako sa'yo." Ako naman, ngumiti, kinikilig. Wala yun, ganyan kasi kita kamahal. Ibibigay ko sa'yo kung anong meron ako. Kung pwede pa nga lang ibigay ko sa'yo pati itong mundong to, ginawa ko na. Sabi naman niya, "Talaga ba? Kahit wala akong may bigay sa'yo, kaya mo pa rin akong mahalin?" Sabi ko, "Oo naman no. Wala naman akong hinihinging kapalit dahil buong puso kong binigayan sa'yo." Yun ang totoo. Minahal ko siya ng walang kondisyon, walang tanong, walang sukatan. I gave him everything. Oras, pag-unawa, tiwala, at kahit pinangarap niyang motor, binigay ko pa. I even gave him the part of me na tinatago ko sa lahat. Kasi ganyan ako magmahal, handang maubos, mabigay lang sa taong mahal ko ang gusto niya. Lumipas ang ilang buwan at mas lalo ko siyang minahal. Mas lalo kong iningatan siya para di masira ang relasyon namin. Ngunit di ko alam kung bakit nararamdaman kong parang lumalayo na siya sa akin. At parang may kulang. Parang ang dating masayang relasyon, bigla na lang naging malungkot. Bakit parang palagay ko, hindi na niya ako mahal? Isa lang naman ang gusto ko Yun lang naman ang mahalin ako pabalik sa paraan na kailangan ko. Sabi ko pa sa sarili ko, okay lang ako. Pero sa bawat okay lang, unti-unti akong nauubos. Yun ang akala kong hindi mangyayari. Pero dahil mahal ko siya, handa akong maubos para sa kanya. Tanga na kong tanga, pero ganito ako magmahal. Isang araw, tinawagan ako ni Mama para sabihin, wala na ang lolo ko. Ang lolo ko na siyang nag-alaga sa akin simula nung bata pa ako dahil OFW nun si Mama. Iyak ako ng iyak dahil hindi ko man lang mapuntahan ang lolo ko dahil malayo ko sa kanila. Binuksan ko ang phone ko para tawagan ang boyfriend ko. At kausapin siya dahil gusto kong i-comfort niya ako. Dahil sa oras na to, siya lang ang kailangan ko. Siya lang ang makakatulong mapatahan ako. Pero, ilang text, ilang tawag, ilang chats, wala kahit ni isang reply. Lumipas ng ilang araw pero wala pa rin akong natatanggap sa kanya. Kaya nagdesisyon na akong puntahan siya sa kanila. Pero sabi ng mama niya, nasa labas siya kasamang mga kaibigan niya. Wow, grabe. Kahit ni isang texty man lang nag-text. Kaya naghintay ako sa labas ng bahay nila para lang siya makausap. Hanggang sa dumating siya at nagkita kami. Nagulat pa nga siya nung nakita ako Lumapit naman ako agad sa kanya at sinabing, "Han, pwede ba kitang makausap? Hindi ka kasi nagre-reply sa text ko Hindi ka rin sumasagot sa mga calls ko. Di ka rin nagpapakita sa akin. Nag-aalala na ako. May problema ba? May problema ba tayo? Sabihin mo para malaman ko." Sabi niya, "Sorry, busy ako. Bukas na lang." Pero Han, Rose please, umuwi ka na. Bukas na lang. Tinalikuran niya ako at iniwang mag-isa sa labas ng bahay nila. Alam mo yung di mo na alam ang gagawin mo dahil iniisip mo ang lolo mo at ngayon pati yung taong akala mo na nandyan para sa'yo. Parang wala na ring pakialam sa'yo. At yung bukas na sinasabi niya, hindi naman dumating Iyak ako ng iyak sa kwarto ko. Parang di ko na naiintindihan ang sarili ko. Ang sakit magmahal ng sobra. Kahit alam mong nasasaktan ka na, pinipili mo pa ring magstay dahil umaasa kang
Kapag mas nagbigay ka, baka sakaling mahalin ka rin niya ng buo. Pero hindi pala ganun ang pag-ibig. Hindi mo pwedeng pilitin ang puso ng taong hindi marunong pumili sa'yo. Hindi na ako nagpaalam sa kanya at pinuntahan ko na siya sa office niya. Maga ang mata, wasak na wasak, at wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil gusto ko siyang makausap. Galit siya nung nakita niya ako. Ano bang ginagawa mo dito? Sabi ko. Hindi mo ako kinakausap. Sabi mo kakausapin mo ako bukas. Pero Han, ilang bukas ba dapat ang hihintayin ko para mangyari yun? Ano, may problema ba? May nagawa ba ako? Han, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat, wag ka lang maging ganito. Rose, pwede bang umalis ka na dito? Nakakahiya oh. Sabi ko. Hindi ako aalis dito hanggat di mo sinasabi sa akin ng totoo. Hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong nangyayari sa relasyon natin. Pinagtitinginan na kami ng ibang tao. Alam kong nakakahiya, pero sa puntong to, wala na akong pakialam sa sarili ko. Umiyak ako at sabi ko, hindi ba talaga ako sapat para sa'yo? Binigay ko naman lahat ah. Kulang pa ba? Sabihin mo, bibilhin ko. Bumalik ka lang sa akin, Han. Ngunit imbis na maawa siya sa akin, mas nagalit siya. Shut up, Rose! Go home! Nakakahiya ka. Tingnan mo ngang sarili mo. Di ka ba naaawa? At wala na tayong dapat pag-usapan pa. Isang beses ko lang sasabihin to sa'yo. Huwag mo sanang mamasamain. Pero hindi ko na maibibigay sa'yo yung gusto mong pagmamahal. Matagal na akong nagtimpi sa relasyong to, Rose. Pero hindi ko mapakawalan dahil nakokonsensya ako. Kaya please, Rose, bago mo mahalin ang iba, unahin mo munang mahalin ang sarili mo para hindi ka maubos. At sana, tanggapin mo rin na simula sa araw na to, tinatapos ko ng ugnayan natin. At doon ako tuluyang nabasag. Kusa na lang bumagsak ang mga luha na hindi namamalayan. Hindi ko na pinilit pa ang sarili ko sa kanya dahil simula nang marinig ko ang salitang yun, parang natauhan na rin ako. Nakakaawa ang sarili ko. Hindi pala talaga totoo na kung ibibigay mo ang lahat, makukuha mo rin ang lahat. Minsan, kahit buong puso mo pang ialay mo, hindi pa rin sapat para sa taong mahal mo. Hindi talaga siya para sa'yo. At hindi ko to deserve. Hindi ko deserve ang taong kagaya niya. At ngayon, habang tinatapos ko ang kwentong to, may isang bagay akong natutunan. Hindi mo kailangang ibigay ang buong sarili mo para lang manatili ang isang tao. Dahil ang taong nararapat sa atin, pipiliin tayo kahit anumang sitwasyon. Aalagaan tayo at nandyan para sa atin sa oras na kailangan natin sila. At mamahalin ka kahit wala kang ibigay. At ang taong mahal ka, hindi ka hahayaang masaktan.